Ang dami dyan abogado, nagsisinungaling na. They're lying through their teeth. Just to justify. Pag sinabing nasa Rome Statute, hindi, local law tayo. Pag nasa local law, hindi, sa Rome Statute. Ganyan-ganyan na lang sila. Ang nangyari, galing sa BICAM, hindi na dumaan dun sa mga plenary, blanco yung ibang department. Pagdating kay dun sa, alam mo na, sa taas, ayoko gamitin yung salita eh. Pagdating doon sa taas, may laman na 241 billion. Eh di falsification. Sino naglagay? Eh di last touch. Sino ba last touch? Eh di sino Mualdez? Ang boto sa PDP Laban Straight ay boto laban sa impeachment. The day after, they kidnapped Tatay Digong. Mamaya I will speak about it. Pero I studied law, but there are not enough words to express kung gaano galit tsaka kalungkot sa nangyari. I would like to share this to you. Tama na, sobra na, kinuha niyo ang aming ama. Tama na, sobra na, hindi niyo ba nagdama? Si Digong ay naglingkod lang ng tapat. Si Tatay lang ang nagmahal sa aming lahat. Ibalik niyo si Tatay Digong, walang salang ikinulong, palayain niyo na ngayon. Ibalik niyo si Tatay Digong, kasala'y nakakaya kapayapaan ng bansa. Ibalik niyo si Tatay Digong, ibalik niyo si Tatay Digong. Tama na, sobra na, tinama lang niya ang mali. Tama na, sobra na, buong bansa inaapi. Si Digong ay naglingkod lang ng tapat. Si Tatay lang ang nagmahal sa amin
Sa tinuod lang, naulaw magkampanya karon. Kay Berting taasan na mo sa survey. Una-una nag-top 13 ko. Ako! Ay, ang taas nyo sa survey. Sabi ko, si BBM. Wala na kami kailangan gawin. Diba? Bago po ako kumanta, kasi alam niyo po, sa dami ng kasalbahihan na ginawa ng administrasyon na to, kung magsispeech kami lahat tungkol sa mga salbahe na ginawa nila, hindi tayo matatapos. Kaya ako, tabi ko muna yung pagiging lawyer, okay lang sa akin, intermission na lang ako. Kasi gusto ko, maging happy tayo naman. Kahit konti lang. Pero, mag-discuss na ako, gamay lang. Una lang. 3 points lang. Number 1, hindi tayo saklaw ng ICC! Ang dami dyan abogado, nagsisinungaling na. They're lying through their teeth. Just to justify. Pag sinabing nasa wrong statute, hindi, local law tayo. Pag nasa local law, hindi, sa wrong statute. Ganyan-ganyan na lang sila. Diba? Likay ba? Pahilag-ila. Likay, pag sinabi section 59, ay hindi kami wrong statute. O hindi dapat, surrender according to domestic law. Ay hindi, wrong statute. Ganyan. Mga sinungaling. Ako po, ang campaign platform ko, diplomasya. I want a polite, respectful Senate. Pero galit na talaga ako kasi kung kayo po mag-aral kahit 1 taon lang ng law, makikita nyo puro sinungaling na sila. Ulitin ko lang yung first point ko. 3 lang naman. Hindi tayo saklaw ng ICC. Number 2, bakit mahal ang bigas? Mura ba ang bigas? Buti pa yung green rice. Mura lang. Green rice action. Yung white rice mahal. Alam nyo, nag-file kami ng case sa ombudsman laban kay Martin Romualdez. Falsification of legislative documents. Simplihan natin. Paano ba gumawa ng budget? Batas yan. Paano ba gumawa ng batas? Gagawa dito sa lower house, bibigay sa Senate. May magkaiba konti. Dadalhin sa BICAM. Wala pa namang mali doon. Pero galing sa BICAM, kailangan i-check ulit yan ng mga representatives nyo. Kailangan bumalik sa plenaryo. Tama? Nakukuha nyo pa di ba? Matalino naman kayo. Nakuha nyo kayo Alam nyo ang batas, di ba? Ang nangyari, galing sa BICAM, hindi na dumaan dun sa mga plenary, blanco yung ibang department. Pagdating kay dun sa, alam mo na, sa taas, ayoko gamitin yung salita Pagdating doon sa taas, may laman na 241 billion. Di falsification. Sino naglagay? Di last touch. Sino ba last touch? Di si Romualdez. Di falsification. Tama? Okay. So, ano connection nito sa bigas? Hulaan nyo kung ano yung 2 department na pinaglaruan yung budget. 0, biglang 241, may mga backdoor deals, ganyan. Hulaan nyo, humula kayo ng department. Agriculture, tama. Agriculture. Isa pa, hula pa kayo, isa pa. Health, hindi. Irrigation. NIA. So, di ba walang nakapansin? Sino ba pumapansin? Kasi ang tao, iniisip ko minsan, agriculture, palay-palay lang yan.
Irrigation, tubig-tubig lang. Sige, sige. So, binablanko-blanko, mamaya may laman na 241 billion, pero hindi mo alam kung sino na yung may kausap sila doon. So, ito tanong ko, paano magmumurang bigas? Kung hindi natin nilalagay ng tamang budget, according to proper consultation with the farmers, paano magmumura? Pinaglalaroan natin. Naintindihan nyo? Lahat po ng tao, lahat po kami anti-corruption. Pati yung kabila, anti-corruption kuno. Pero may nagtuturo ba ng mechanism of corruption? Kung paano ninanakaw sa bulsa nyo? Nakikita nyo na lang nakaayuda na. Saan galing? Kaya, it brings me to my third point. Sorry, humaba konti. Third point. Kailangan PDP laban straight. Bakit? Paano ba mag-impeach? Sa baba, majority. Akyat. Ano sa taas? 2/3. Ano 2/3 ng 24 senators? 16. Ano natira? 1/3. Ilan ang 1/3? 8. So yung 8, dagdagan mo isa, wala na impeachment. Tama? Kailan ba yung PDP laban straight? Originally, di ba 9? May dogmata pa. Tama? Kaya, ang boto sa PDP laban straight ay boto laban sa impeachment. Yan lang po ang gusto ko i-share sa inyo. May isa pa kaming kasong pinay, pero si Atty. Bobet Torion, who is representing, a brilliant lawyer, representing Pastor Kibuloy, will explain to you kung ano yung pinay namin na kaso. Yung kaso na yan tungkol dyan sa online voting at kung paano tayo dadayain. Yung iba naman dyan, reklamo ng reklamo, dadayain tayo, dadayain. Paano nga natin ititigil? Ayan na, sinagot na ni Atty. Torion. He will explain to you kung paano natin ipoprohibit ang COMELEC dyan sa mga kalokohan na yan. Kaya suportahan niyo po si Pastor Kibuloy, who is supporting Atty. Bobet Torion and his associates to make sure na walang makalusot na legal matter. Si Atty. Torion hindi na ho natutulog. Tuwing meron, may kaso pailan mo. Okay. Ganyan. Hindi, totoo. Totoo. Siguro ho, kung naniningin siya, bilyonaryo na siya. Pero hindi po niya sinisingil. Dahil po, sinusuportahan naman siya ni Pastor Kibuloy. Do you understand why this is important? O, di ba hindi na magandang kumanta pa ako? Kaya po ako kakanta. Hindi po para magkampanya ng whatever. Gusto ko po magpasalamat sa Davao. Gusto ko po magpasalamat kay Tatay Digong, kay VP Sara, at sa lahat ng mga Duterte, kay Mayor Baste, for putting this up. Bakit po? Kayo po ang halimbawa ng tama na gobyerno. Ingit na po kami lahat sa inyo. Makakaasa po ba kami sa boto ninyo?